So kasama natin ngayon si Sir Franz Valentino from Alpha One at nandito pa tayo ngayon. Medyo pagkalalayo-layo ang pinanggalingan natin from Quezon City. Dumayo tayo sa Antipolo para dito sa the Antipolo Wrestling Cup, the Pilgrim Series, Leg 1. Na, of course, this is actually sanctioned by the Wrestling Association of the Philippines, grassroots tournament dito para dito sa ating mga papasibol po ng mga batang wrestlers po natin. So, Sir Franz, first question po, kamusta na po ang ating turnout nitong Antipolo Wrestling Cup na inilunsad po natin ngayong araw? First of all, magandang araw sa lahat ng mga viewers nyo, sa mga followers ni Mr. Gab. So far, today we have 116 participants all across Luzon. Pinakamalayo natin from the Camarines Norte. This is sa Warriors MMA. Ngayon, so far pa wala naman tayong wala namang naging aberya despite of this our first tournament sa ating lalawigan, sa ating munisipyo. That's why I would like to grab this opportunity to thank our very own Mayor Jun Linares to letting us stay here and use this wonderful venue pa itong sports hub. And also, I would like to thank Chief Alvin Aguilar for sanctioning our game today, and also to our head founder ng ating Wrestling Antipolo, si Sir LJ Simulong. Okay, speaking of Sir LJ, that's the one who conceptualized and of course pinuo itong Antipolo Wrestling Cup, the Pilgrim Series. So, this is the first leg and alam ko magtutuloy-tuloy pa ito hanggang leg 2, leg 3, leg 4, so on so forth for this year. So, this is just a beginning nga pala and working out dito sa support natin from both the WAP and the local government. Ano ba, of course, ang makakatulong nitong suporta upang mas marami pa tayong mga batang wrestlers ang masisilayan natin. And we do hope for some of them, they will compete for the national team soon. Yeah, hindi na sa national team, also from the DepEd itself, this coming March, larong panlalawigan and also sa NCR meet. And this is actually the qualifier for palalong pambansa. Hindi pa naman ito yung yung sa NCR meet tsaka sa regional meet, no. So Ram, yeah. Nakasetwalize tong event na to para mabigyan ng maraming mat time opportunity yung mga grassroots athletes natin in preparation sa mga bigger league like sa nationals ng WAP, Luzon leg ng WAP, and of course sa palaro ng DepEd, sa RAAM at sa NCR meet. Tapos also nagbuo atong grupo na ito, di lang to para sa mga wrestlers, no. Actually, it will span lahat ng combat sports. Basta dito sa lalawigan ng Antipolo, i-cater natin yan, tutulungan natin yan sa iba't ibang mga association natin. If ever na maging successful itong leg 1, gaya na nakikita natin, may mga bata na at a very young age, unti-unti na nilang nagagamay yung pag-wrestle, pag-grapple, at of course, maybe someday, baka pwede silang makapag-deliver na maraming medals sa iba't ibang competitions. If ever na maging successful ito, magtutuloy-tuloy po ba? Yes. We are planning 3 more events this year. Then from there, hopefully next year maging twice per quarter. But for now, we are planning 3 more events. So per quarter ito, no? Yes sir. April, May, June, tapos of course meron quarter 3 and then quarter 4. And of course, nakakatulong na malaki itong mga sponsors na rin. And of course, yung WAP, syempre, with Chief Alvin. Na of course, this is actually the first sanction, no, na tournament. Outside WAP, yes. Ng WAP. This is the first wrestling tournament outside WAP na sinanction ng ating association, no. Very pleased and very thankful to Chief Alvin Aguilar to letting be the first outside WAP tournament.
Oo nga, it's a milestone ito para dito sa buong wrestling community na itong Antipolo ang unang grassroots tournament na sanction. Sana maging, sabihin natin, maging platform ito ng mga susunod pang mga tournaments, Luzon, Visayas, Mindanao, where it comes na dito sa ating, ating grassroots. Bukod pa rito, meron kayo mga referees from WAP na nandito to supervise na itong mga matches. Of course, pagka-sanction tayo ng WAP, lahat ng mga officials natin is well-equipped sa mga updates from the rules and regulation. Of course, unang-una yung safety ng every athlete, safety ng event itself. Of course, yung high standard ng pag-officiate. Okay, lastly, anong latest sa inyong club, ang Alpha One? Marami pa kayo mga aabangan ng mga MMA tournaments and of course, the iba't ibang martial arts tourneys lang sa salihan ng ating group. This is side naman ng Alpha One, would like to grab this opportunity to invite you guys na manood ng Zeus Fight League this coming Saturday, January 31. Yun, may mga fighters tayo na dyan. Especially mga taga-Antipolo, please I encourage you to support your own kababayan. And also would like to thanks again Mayor Jun for letting us use this wonderful place para. And of course, by the way, ilang fighters ng Alpha One yung sasali sa SUS? Apat po. Apat! Kasama na yung co-main event, main event. Hindi po, isang professional lang pero tatlong amateur. So more amateur, sa mga nasa undercards naman Yes yun. po, yes. Good luck sa ating team. Thank you. Bumati ka na sa ating mga viewers sa Sweden. I would like to, again, guys, thank you pa lahat sa pagkabayan sa aming event. Hopefully, makita pa namin kayo ulit sa susunod na event namin. Sa mga wrestling association o yung mga wrestling clubs across Luzon or pwede man sa Visayas, Mindanao, I would like to encourage you to top WAP para maging solid tayo as a wrestling community sa Pilipinas. Alright, thank you so much, Franz, and looking forward for more events like this, and sana makisilahin natin sila sa mga iba't ibang mga nationals, tournaments, and national team na rin. God bless, maraming salamat.